Hello, kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. For today's video, ang pag-uusapan natin ay kung paano nga ba tayo makakatipid dito sa Poland bilang isang OFW. Pero bago ang lahat, doon sa mga bago pa lang sa ating vlog, ay please huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at patap na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. Pa-follow na rin ang ating Facebook account at pa-like and share para sa iba pa nating mga kababayan. Okay, unahin natin pag-usapan about sa mga basic needs. Dito sa Poland, nagkakaroon ng weekly sale sa mga grocery at saka sa mga supermarket. At kadalasan, once or twice sila nagkakaroon ng sale. Example, yung original price ng bigas na binibenta nila is nasa 3 something, 3.4 zloty. Then kapag nag-sale, nagiging 1.4 zloty na lang, 1.4 something zloty na lang. So almost nasa mga 50% yung discount. Hindi lang sa bigas, kundi pati sa mga karne, mga gulay, at iba pang mga grocery stock. Ngayon, siguro tatanong nyo, paano naman namin malalaman kung kailan sila mag-sale? Simple lang. I-download nyo lang yung mga app ng mga store na yun. Like kami, madalas kami nag-grocery sa Lidl. So, naka-download na yung app. And then, doon namin chine-check kung kailan ulit sila magsisale. At kung anong araw sila magsisale. So, nakalagay yan doon. Doon sa app, i-select nyo lang yung store, yung branch na pinakamalapit sa inyo. O anong branch ng Lidl ang pinakamalapit sa inyo. Example. At doon, makikita nyo yung update nila kung kailan sila ulit magsisale. At mas maganda syempre i-download nyo na rin pati yung ibang mga store na available sa inyo na malapit sa inyo like Biedronka, Kaufland, Netto, marami pang iba, pati yung mga supermarket, yung mga application ng mga store na malalapit sa inyo. So i-download nyo na rin yun. Okay? So yun yung tip number 1 natin. Pangalawa is about sa accommodation. Sa accommodation, ito advice ko sa inyo, kapag mag-isa ka lang, mas maganda mag-stay ka na lang sa accommodation ng company or agency mo. Kasi mas makakatipid ka doon. Sa labas kasi, mas mahal kapag magre-renta ka. Eh kung mag-isa ka lang, sigurado mapapamahal na talaga. Pero kapag grupo kayo, like 2, 3, 4, and above, so pwede kayo magrenta ng isang flat na may 2 room or like isang room, ganyan. Kung 2 kayo, pwede kayo magrenta ng ganyan at mas makakatipid kayo. At ang kinagandahan kapag nag-rent kayo sa labas, kasi mas komportable, less hassle. Kasi sa mga accommodation ng agency, kadalasan 3 room, isang bahay, or isang flat, 2, hindi, 3 room pataas, mga ganyan. Kasi common yung kusina nyo at saka banyo. Yun, so kapag nagkasabay-sabay kayo, pag may pasok, mag-aantayan, so napaka-hassle, no? Kailangan gumising ng maaga para lang makaligo. Unlike kapag nag-live out kayo, mga 4 lang kayo, so hindi ganun ka-crowded. At makakasave kayo ng time. Imbes na maaga kayo gigising, so makakasave kayo ng time. At syempre kapag ka-crowded kayo, nandun na rin yung mag-uunahan kayo sa pagluluto, yung ganyan. At maliban doon, minsan hindi maiwasan yung maingay yung mga kasama nyo, tapos kayo magpapahinga kasi magkakaiba kayo ng schedule ng pasok sa trabaho. Kaya yun, maraming mga advantages kapag live out kayo. Okay, so yun yung sa bahay. Paano naman kayo makakahanap ng parentahan? So it's either maghanap kayo through sa mga Facebook market parentahan sa mga group. Yan, pwede kayo makahanap.
or sa OLX. Sa OLX mas madali. So doon ka madaling makakahanap ng mga nagpaparenta ng mga room, flat. So yun, sana naintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko. So yun yung second tip natin. Pangatlong tip about sa mga personal na gamit, like damit. Dito talagang kilalang kilala ang ukay at makakahanap ka ng magagandang klase ng mga damit sa mga ukay. Kung hindi ka naman maselan sa mas makakamura, mas makakatipid ka sa mga ukayan, try nyo rin mag-ukay. Maliban sa ukay, kung medyo maselang ka naman, yung mga pang-winter na jacket, yung mga pang-winter clothes, or mga pang-summer na clothes, ganyan, I advise na bumili kayo sa katapusan ng season ng winter or summer. Kapag gusto nyong gusto nyo makamura ng mga pang-winter na gamit, bumili kayo sa end of the season ng winter. At kung gusto nyo naman makamura sa mga pang-summer na gamit, so bumili kayo sa end ng season ng summer. Kailan ba nag-end ang winter season dito? So mga around March or April. Mga around ganyan kasi na-experience na rin namin yan. Yung mga gamit nila, nagsisale sila up to more than 50%. More than 50% pa nga. Then ganun din sa mga pang-summer na gamit. So abangan nyo siya sa end ng summer season, like mga around September, yan. September, October, or November, ganyan. So dyan nagsisale yung mga pang-summer na gamit. Okay. At pagdating naman sa mga gamit sa bahay, like mga plato, mga ganyan, kung ano, meron dito tinatawag na day market na open sila every Sunday. Open sila every Sunday. Di ko lang sure kung lahat ng town merong ganyan. Hanapin nyo lang. Day market. Dito kasi every Sunday, karamihan sa mga establishment, lalo yung mga mall, sarado. At ang puntahan ng mga tao doon sa day market na yon. Doon sa day market, makakabili ka ng mga second hand na gamit, like mga kaldero, ganyan. Iba't ibang klaseng gamit. Maraming klase. So kung gusto mo makasave or gusto mo makatipid, so try mo rin pumunta sa mga ganyan. Okay, ano pa ba? Sa transportation, kung sanay naman kayo mag-commute, mas maganda bumili na kayo ng pang 1 month na bus ticket or yung pang 1 month na subscription sa mga transportation, like kung kailangan yung sumakay ng bus araw-araw, so bili na kayo ng pang 1 month. Yung mga bus ticket na yan, may mga outlet sila na kung saan pwede kayo makabili na malalapit sa mga gasoline station. Yan. At pwede rin naman i-download nyo na lang yung app. Dun sa bus may makikita kayong QR code. Then scan nyo lang yon, download nyo sa Android or iPhone nyo. Then doon pwede na kayong direkta na bumili ng ticket. So mas madali yun kaysa sa bibili pa kayo ng ticket dun sa mga outlet. Okay? At kung grupo naman kayo, siguro kung may marunong mag-drive sa inyo, may isang marunong mag-drive sa inyo, mas maganda bumili na kayo ng sasakyan. Hati-hati na lang kayo kasi mura lang naman ang sasakyan dito. Mura lang ang sasakyan dito. At kung magkakasama talaga kayo, pwede kayong mag-share at yun, makakatipid kayo sa pamasahe every month. At lalo na kung halimbawa mamamasyal din kayo minsan-minsan, so yun, makakatipid kayo sa ganun. Pero syempre hindi natin maiwasan like yung mga masiraan ka ng sasakyan, at gusto ko lang din i-inform kayo na medyo mahal din talaga ang pagpapagawa.
Pero nasa sa inyo na yan kung saan anong mas preferred nyo. Pag may sasakyan kasi kayo, maliban na sa makakatipid kayo sa pamasahe at komportable pa kayo sa pagpasok sa trabaho. At magagamit nyo rin siya kapag mamamasyal kayo. Ganyan. So, yun po ang mga tipid tips natin para sa mga kababayan natin dito sa Poland. At sana ay nakatulong sa inyo ang video ito. Maraming salamat sa panonood at kita-kita ulit tayo sa susunod pang video.